isang dapot na bigas para pakainin ang mga manok. Hindi niya inakalang sa sumunod na sandali ay biglang humarurot ang mga butil ng bigas, kaya agad na bumagsak sa lupa ang mga manok sa kulungan. Nang makitang nakagawa na naman siya ng gulo, dali-daling binuhat ng binata ang mga manok at itinapon sa likod ng bundok para itago ang ebidensya. Hindi niya inakalang tuluyan itong pababagsakin ang paliguan ng asawa ng kanyang guro. Lumabas ang asawa ng kanyang guro na nakabalot sa tuwalya, at hinabol siya sa buong bakuran para bugbugin. Nang makitang nakagawa na naman siya ng gulo ay nagpa siya ang kanyang guro na palayasin siya pababa ng bundok. Hindi niya inakalang sa unang gabi niya sa ibaba ng bundok habang kumakain ng inihaw, makakakita siya ng kawalang katarungan at sasagip ng isang babae. Diyos ko! Sa liblib na lugar na ito, may ganito pa palang kagandang babae. Tumabi ka. Saktong-sakto sa tipo ko. Umayos kayo. Umayos. Dito. Kung nasaan akong si Trinbo. Walang salitang umayos. Lumayas ka. Miss, huwag kang magmatigas. Lumayas ka, pangit ka. Bitawan mo ako. Anong sinabi mo? Naku, Kuya Bo. Huwag kang magalit. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Libre na ng tindahan ko. Ituring mo na lang na paghingi ko ng tawad. Tumabi ka. May karapatan ka bang magsalita rito? Boss, tinawag mo akong pangit, kaya kailangan mo akong bayaran ngayong gabi. Ayaw mo man, kailangan mo pa ring magbayad. Bitawan mo ako, may tao ba rito, tulungan ninyo ako. Sige, sumigaw ka, palakasan mo pa. Kahit pa mapunit ang lalamunan mo, walang darating para iligtas ka. Bitawan mo siya ngayon din. Sino ka ba? Nangangahas kang makialam sa akin. Hindi ka karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Wala akong pakialam kung sino ka. Nangangahas kang makialam sa akin. Kaya pagbabayaran mo iyan. Linisin mo ang pananalita mo. Bibigyan kita ng 10 segundo. Bitawan mo siya agad. Talagang sa bawat panahon may gustong magpakabayani para iligtas ang dilag. May 5 segundo ka na lang. Hoy bata, hindi mo ba talaga alam kung paano isulat ang salitang kamatayan? Sige, ngayong araw ihahatid na kita sa kabilang buhay. Mag-ingat ka. Ikaw bitawan mo ako ngayon din. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Ang kamay ko. Lintik, napakalakas ng batang ito. Tama, kahit si Trinbo ay napigilan niya. Ano pang itinatangan ninyo riyan? Sugurin ninyo, tapusin ninyo siya para sa akin. Bata, marami sila. Tumakbo ka na. Tumakbo. Mga langgam lang naman sila. Iyan lang ba ang kaya ninyo? Mamatay ka. Ako, ano naman ang maitutulong ko? Tumayo ka sa likod ko. Talagang wala kayong silbi. Hoy bata, maghintay ka lang. Kapag dumating si Ginoong Teo makikita mo. Sige, maghihintay ako. Magaling ka rin pala. Sayang lang. Sa lugar na ito, kung pakikipagsuntukan lang ang alam mo, wala ring silbi iyan. Tapos na. Tatawagin niya si Ginoong Teo. Si Ginoong Teo. Sino si Ginoong Teo? Siya ang tunay na may kapangyarihan dito. Si Trinbo, tauhan lang niya. Baka, mauna ka nang umalis. Kapag umalis ako, anong mangyayari sa iyo at sa boss? Ginoong Teo, may first batang walang modo rito. Pumunta ka agad dito. Ano? Sino ang may lakas ng loob na mang-api sa tauhan ko? Isa lang siyang batang hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Pero malakas din siya. Sinabi pa niyang gusto niyang pumunta ka rito at lumuhad para humingi ng tawad sa kanya. Mukhang sawa na siyang mabuhay. Pigilan ninyo siya para sa akin. Darating ako sa loob ng 10 minuto. Opo. Hoy bata, hindi ba napakagaling mo? Kung may tapang ka, huwag kang tumakbo. Iyan din ang balak ko. Hindi ako aalis. Miss, umalis ka na. Wala kang kinalaman dito. Kumilos siya para iligtas ako. Hindi ko siya maaaring iwan. Diyos ko, hindi ka rin pala ordinaryong tao. Ibalik mo sa akin. Empleyado ka pa pala ng Top Daan Tintan. Nakakatuwa. Ibalik mo sa kanya ang gamit niya. Kapag dumating si Ginoong Teo, titingnan ko kung makakapagyabang ka pa. Dumating na si Ginoong Teo. Diyos ko, si Ginoong Teo nga. Ikaw pala, ang gumalaw sa tauhan ko. Ikaw pala, ang gumalaw sa tauhan ko. Ang tauhan mo ang nagsimula ng gulo. Nangapi ng babae at binugbog pa ang may-ari ng tindahan. Ikaw ang pinuno nila. Kaya syempre kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Gusto mo ng paliwanag? Tingnan mo muna kung kaninong teritoryo ito. Walang karapatan ang tagalabas na makialam. Kung ganoon mula ngayong gabi, ang lugar na ito, hindi mo na magiging teritoryo. Mukhang ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Malapit ka ng mamatay pero nagyayabang ka pa.
Si Ginoong Teo ang naghahari rito at kumokontrol sa buong lugar na ito. Kilala rin siya sa mundo bilang Teo Tampao. Siya ang nagpapasya sa buong night market. Wala kang karapatang magyabang dito. Diyos ko, sino ba talaga siya? Kahit ang boss ng night market ay hindi niya sineseryoso. Binata, masyadong mayabang ang pananalita mo. Pagbabayaran mo iyan. Hindi ako natatakot sa sinasabi mong kapalit. Tumawag kaya tayo ng pulis. Huli na. Ngayon ka lang natakot. Huli na. Natatakot lang ako na baka wala kang kakayahan. Hindi mo kinaya kahit isang suntok. Huwag kang magyabang. Noong naghahari na ako rito, naglalaro ka pa lang ng putik noon. Kahit matagal ka nang naghahari rito, pang-aapi pa rin sa mga babae at matatanda ang alam mo. Ngayong araw, kung makakatayo ka pa at makakaalis sa night market na ito, ang dalawang salitang Ginoong Teo, isusulat ko ng pabaliktad mula ngayon. Kung ganoon ngayong gabi, mukhang matutupad ang gusto mo. Hawakan ninyo ang babaeng iyan para sa akin. Bitawan mo ako. Umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Hindi ba napakagaling mo? Gusto kong makita kung mas mabilis ang mga kamao mo o mas mabilis ang mga tauhan ko. Mas mabuting huwag mo siyang galawin. Kung hindi, gagalawin ko nga siya. Anong magagawa mo sa akin? Ikaw sino ka ba talaga? Ikaw, ay hindi karapat-dapat malaman. Siguradong hindi ordinaryo ang pagkakakilanlan ng taong ito. Sino ba talaga siya? Bitawan mo agad si Ginoong Teo. Iyan lang ba ang kaya mo? Binata, magaling ka talagang lumaban. Ano naman? Pero sa mundong ito, hindi sapat ang mahusay lang lumaban. Para mamuhay ng payapa. Tapos na. Malaking gulo ang ginawa ninyo. Tatawagin na niya ang Pangulo. Sino naman ang Pangulo? Nakakapaghari ng walang pumipigil si Ginoong Teo rito. Dahil sinusuportahan siya ng Pangulo. Ang protection money sa lugar na ito ay pinamamahalaan ng Pangulo. Siya ang taong walang sino mang nangangahas kalabanin dito. Pangulo, si Tiu Teo ito. May kaunti akong problema dito sa night market. Anong problema? May isang batang hindi alam ang buhay at kamatayan. Nananakit sa mga tauhan ko. Ipinahayag pa niya na ngayong gabi ay palalayasin niya tayo sa kalyeng ito. Pigilan ninyo siya. Magpapadala ako agad ng mga tao. Binata, hindi ba mahilig kang makialam sa problema ng iba? Ngayong gabi hindi lang ako ang bumugbog sa iyo. Ipapakita ko rin mismo sa iyo kung paano mapapahamak ang babaeng ito dahil sa iyo. Subukan mong galawin siya. Tinitiyak ko, hindi mo makikita ang araw bukas. Tinatakot mo ako. Ano ka ba sa tingin mo? Umalis ka na. Habang hindi pa sila dumarating, umalis ka na rito. Hindi mo sila kayang talunin. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama. Sorry, nadamay kita dahil sa akin. Ayos lang. Kahit ibang tao pa ang naroon, hindi rin ako maaaring tumayo lang at manood. Lalo pat, isa kang babae. Ikaw sino ka ba talaga? Umalis na kayo, darating na ang Pangulo. Tapos na. Siguradong mamamatay na tayo ngayon. Ikaw pala, ang nang-ahas manakit sa mga kasamahan namin. Napakarami nila. Anong gagawin natin? Hindi ba napakagaling mo? Gusto kong makita kung ngayong gabi ay kaya mo pang gumawa ng anumang kalokohan. Sorry, nadamay kita dahil sa akin. Tumayo kang mabuti. Ano? Sa susunod, huwag kang kukurap. Sugurin ninyo siya. Diyos ko, ito, tao pa ba ito? Sa dami ng mga taong iyon, wala ni isa ang makalapit sa kanya. Imposible, talagang imposible ito. Ikaw huwag kang lumapit. Hindi ba tinanong mo ako kanina kung ano ang kaya kong gawin? Ito ang sagot. Pangulo, tulungan ninyo ako. Sino mang manggahas sa teritoryo ko ay kumakalaban sa tauhan ko. Magandang araw, Pangulo. Pangulo, ang batang ito ang nanakit
sa mga kasamahan natin. At sa harap ng lahat ay pinapaalis pa ang samahan natin sa teritoryong ito. Binata, matapang ang pananalita mo. Nangangahas kang manggulo rito. Alam mo ba ang kahihinatnan? Ang alam ko lang ang mga tauhan mo ay nang-aapi ng mga babae at nanakit pa sa may-ari ng tindahan. Kaya, balak mong ipagtanggol sila. Hindi ko sila ipinagtatanggol. Hindi ko lang matiis ang mga taong katulad ninyo na mahina lang ang kayang apihin. Hoy bata, ganyan ka makipag-usap sa Pangulo. Gusto mo ba talagang mamatay? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka. Magpatira pa ka ng 3 beses sa harap ni Atheo. At magbayad ng humigit kumulang 25 milyong piso. Ngayong gabi, magpapanggap akong walang nangyari. Kayo naman talaga ang unang nangapi. Bakit napakawalang katwiran ninyo? Miss, wala kang karapatang magsalita rito. May karapatan man siya o wala. Hindi ikaw ang magpapasya. AH. Hoy bata, kapag kumilos akong si AH, ngayong gabi, malaki na ang problema mo. Narinig ko, napakahusay mong lumaban. Narinig ko, napakahusay mong lumaban. Sapat na akong harapin ka. May kaunti ka ring kakayahan. Sayang pero hindi ka pa rin sapat. Tumigil kayong lahat. Hoy bata, nagbago ang isip ko. Anong ibig mong sabihin? Ngayong gabi kailangan mong lumuhad. Kung hindi, sisirain ko muna ang pwestong ito. At saka ko dadalhin silang dalawa. Narinig mo ba? Lumuhad ka. Huwag kang magmatigas. Gaano ka man kagaling, hindi mo mapoprotektahan ang lahat. Ang pinakakinasusuklaman ko ay ang paggamit sa mga inosente para takutin ako. Ano naman? Nangangahas kang galawin ang tauhan ko sa harap ko mismo. Pinaluluhod mo ako kanina. Ngayon, siya na ang lumuhad para sa akin. Pangulo, hindi ninyo siya palalampasin. Huwag ninyo siyang palampasin. AH, baliin mo ang mga binti niya para sa akin. Mag-ingat ka. Diyos ko, kahit si AH ay napigilan niya. Ang lalaking ito, sino ba talaga siya? Bakit napakalakas niya? Ang susunod, ikaw ba? Hoy bata, magaling kang lumaban hindi ba? Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo ang dugo. Mag-ingat ka, may baril siya. Huwag. Huwag. Tumayo ka sa likod ko. Nangangahas kang galawin ako. Dapat kang magpasalamat. Ang putok ng baril kanina ay hindi nakasugat sa kanya. Ano pang itinatangan ninyo riyan? Iligtas ninyo agad ang Pangulo. Anong gagawin natin? Parami ng parami ang mga tauhan nila. Kung ganoon hayaan mo silang dumami pa. Anong ibig mong sabihin? Night market sa timog ng lungsod. Pumunta kayo at linisin iyon. Linisin daw. Sa sarili kong teritoryo. Sino ang tinawag mo? Ano? Bakit siya? Pangulo, sino siya? Kayo pala Ginoong Hoek. Nahuli po ako.